Ayon sa kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon, ang nasuspinde na proyekto sa rehabilitasyon ng EDSA ay inaasahang nagkakahalaga ng hanggang sa 15 billion pesos ang gagastusin. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Mahigit 15 bilyon pesos ang kinakailangan para sa rehabilitasyon sa EDSA, base sa tansya ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Giit naman ni Transport Secretary, Vince Dizon, sakop na umano nito ang 2 taong pagsasaayos ng EDSA hanggang 2027. Sa kanyang pagsalang sa Commission on Appointments CA, sinabi ni Dizon na ito ang mangyayari kung ang rehabilitasyon ay isasagawa hanggang 2027. Aniya ng Department of Public Works and Highways ng amount hanggang 2026, end of 2026 ito po ay 8.7 billion pesos pero yun pong mga matitira pa na aabot ng 2027 ang estimate ng DPWH ang total ay aabot ng 15 billion pesos. Bigyang diin ni Dizon na ang pagpapaliban ay hindi nangangahulugan na kanselado na ang planong rehabilitasyon ng EDSA. Ang kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon noong Martes ay tiniyak na ang pinakahihintay na common station na nagkokonekta sa mga linya ng LRT1, MRT3, at MRT7 ay makumplito at mapapatakbo sa pamamagitan ng 2027 magkakasabay sa nakatakdang buong pagbubukas ng linya ng MRT7 na may ugnay ang Metro Manila at Bulacan. Ang layunin ay upang makahanap ng isang bagong kontratista sa pamamagitan ng 2025 upang makumplito ang karaniwang istasyon. Ang Common Station, na opisyal na kilala bilang Unified Grand Central Station, ay isang kritikal na proyektong pang-imprastruktura na nahaharap sa halos 15 taong pagkaantala. Halos 15 taon na ito para sa mga proyektong ito ang Common Station, MRT7, at ang koneksyon ng LRT1 at MRT3, binigyang diin ni Dizon, na binibigyang diin ang nabagong push ng gobyerno upang makumplito ang matagal na naantala na transportasyon. Kapag natapos, ang Common Station ay inaasahan na magsisilbing isang pangunahing pagpapalitan sa Quezon City, na magkokonekta sa libo-libong mga commuter araw-araw mula sa hilaga at timog na bahagi ng Metro Manila at higit pa. Ang MRT7 lamang ay inaasahang mabawasan ang oras ng paglalakbay mula sa North Avenue sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan mula sa higit sa 2 oras hanggang 35 minuto lamang. Tinatansya ni Dizon ang buong linya upang maging ganap na mapapatakbo sa pamamagitan ng 2029, inaasahan din niya na ang karaniwang istasyon ay makumplito ng 2027. Samantala, ngayong taon sinabi ni Dizon na papalitan ng kagawaran ang Kamuning Footbridge na may mas mababang footbridge at isang elevator, na konektado sa istasyon ng busway. Hindi niya tinukoy kung kailan magagamit ang mga bagong istruktura sa publiko. Mayroong 138 footbridges sa buong Metro Manila, ayon sa data mula sa Metropolitan Manila Development Authority. Ang Kamuning Footbridge ay itinayo ng Metropolitan Manila Development Authority upang magbigay ng isang ligtas na paglalakad sa EDSA at ang mga track ng MRT3, gayunpaman, mabilis na itinuro ng mga tao kung gaano kahirap gamitin, lalo na para sa mga matatandang mamamayan, mga taong may kapansanan, at maging ang may takot sa matataas.
Sa pamamagitan ng 2019, idinagdag ng MMDA ang mga landing space upang gawing mas madali itong umakyat. Kahit na noon, ang footbridge ay patuloy na nakatanggap ng pagpuna, maraming mga naglalakad pa rin ang umiiwas dito. Ang istruktura ay naging isang simbolo ng hindi magandang pagpaplano sa lungsod at nanatiling isa sa mga pinag-uusapan tungkol sa mga footbridges sa Metro Manila. Sa lugar nito, ang isang modernong at commuter-friendly na istruktura ay itatayo. Ang bagong disenyo ay magtatampok ng mga elevator at direktang pag-akses sa istasyon ng Kamuning ng EDSA Carousel Busway. Ito ay bahagi ng isang mas malaking pagsisikap upang mapagbuti ang infrastruktura ng pampublikong transportasyon sa buong Metro Manila. Tinalaga ang kagawaran ng transportasyon upang maisagawa ang proyekto. Ang kanilang layunin ay upang unahin ang kaligtasan, kaginhawaan, at pagiging inclusivity sa bagong disenyo. Samantala, mga pasahero ay maaaring gumamit ng mga debit card, credit card, at e-wallets upang mabayaran ang pamasahe sa Light Rail Transit, LRT, at Metro Rail Transit, MRT, simula Hulyo, na tinanggal ang mga mahabang linya sa mga istasyon ng tren, sinabi ng Department of Transportation, DOTR. Sa halip na bumili at mag-reload ng mga beep card o nakaimbak na halaga ng mga smart card na ginamit sa LRT at MRT, ang mga pasahero ay maaaring itap ang kanilang mga telepono o card sa turnstile sa kanilang pagpasok sa platform ng Riles. Sinabi ng DOTR Secretary Vince Dizon na magsisimulang mag-deploy ang Departamento ng mga walang cash turnstile para sa automatikong sistema ng koleksyon ng pamasahe, AFC, sa susunod na buwan.